Chapter 1. Isang kasal na nagsimula sa isang kasunduan. Pero paano kung ang puso ay hindi marunong sumunod sa kontrata? Nang matuklasan ni Belle ang pagtataksil ng kanyang kasintahan, hindi niya inasahang ang lalaking mag-aalok ng kasal sa kanya ay walang iba kundi ang misteryosong billionaire na tiyuhin nito Damian Villarreal. Isang formal na kasunduan, isang papel na kasal iyon lang dapat ang namamagitan sa kanila. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagkakaroon ng kahulugan ang kanilang pagsasama. Sa likod ng malamig na maskara ni Damian, natuklasan ni Belle ang lalaking may malalim na sugat sa puso. Sa kabila ng kanyang sariling pangamba, hindi niya napigil ang mahulog sa isang lalaking hindi naman dapat mahalin. Ngunit paano kung ang nararamdaman nila ay hindi na kayang itago ng kahit anong pirma sa papel? Sa larong ito ng kapalaran, sino ang tunay na panalo, ang puso o ang kontrata? Dala ang isang kahon ng paboritong cookies ni Adrian at isang bote ng wine, excited akong umakyat sa kondo iya. Sinadya kong hindi mag-text o tumawag. Gusto ko siyang sorpresahin pagkatapos ng isang linggo naming hindi pagkikita dahil sa trabaho. Miss na miss ko na siya at alam kong matutuwa siya kapag nakita niya ako. Pero hindi ko inaasahan ang sorpresa na sasalubong sa akin. Pagpasok ko, agad akong nagtaka kung bakit may mga nakakalat na sapatos na pambabae sa may pintuan, hindi naman sa akin ang mga hindi rin sa kanya. Sa loob-loob ko, baka may bisita siya, pero nang marinig ko ang mahinang halakhakan mula sa loob ng kwarto niya, may kung anong kaba ang sumiksik sa ibdib ko. Dahan-dahan akong lumapit, pilit pinakakalma ang sarili, pilit tinutulak ang anumang masamang hinala. Ngunit nang marinig ko ang mahihinang ungol at mas malakas na tawa mula sa loob, halos hindi ko na kinaya ang panginginig ng mga kamay ko. Huminga ako ng malalim bago marahas na binuksan ang pinto. Ang sumalubong sa akin ay isang eksenang hindi ko kailanman inakala, ang eksaktong bangungot na hindi ko pinangarap na magiging parte ng buhay ko. Si Adrian, ang boyfriend ko, hubot-hubad, nasa ilalim ng puting kumot. Kasama ang isang babaeng hindi ko kilala, pero malinaw ang nangyayari sa kanila. Adrian, sigaw ko, halos maiyak sa matinding galit at panlulumo. Hindi ko na malayan na nabitawan ko na ang hawak kong kahon at bote ng wine. Malakas itong bumagsak sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng puso ko sa milyon-milyong piraso. Nagulat si Adrian, pero hindi siya agad bumangon. Para bang hindi pa rin siya makapaniwala na nakita ko silang dalawa sa ganitong sitwasyon. Samantalang ang babaeng kasama niya, agad na tinakpan ang Cyril at umusag palayo, halatang nagulat pero walang bahid ng pagsisisi sa mukha. Belle, biglang natarante si Adrian habang bumangon at pilit inaabot ang suot niyang pantalon. Hindi ito ang iniisip mo. Napatawa ako ng mapait. Talaga, anong iniisip ko, Adrian? Na niyayakap mo lang siya para hindi siya ginawin. Na binigyan mo siya ng kama kasi nahirapan siyang matulog sa sahig. Ano, may prayer meeting kayong dalawa at dito pa mismo sa kondo mo. Huwag mo akong gawing tanga. Napakuyong ako ng kamao habang tinitingnan siya, ang lalaking minahal ko ng buong puso, ang lalaking pinagkatiwalaan ko. Gaano katagal, Adrian? Gaano mo na ako katagal niloloko? Pinigilan ko ang pagbagsakang namumuong luha sa mga mata ko. Hindi siya sumagot. Hindi makatingin ng diretso sa akin. Doon ko napagtanto na hindi lang ito isang beses na pagkakamali. Matagal na. Pinagplanuhan. Matagal niya na akong niloloko. Halos magpakuba ako sa pagtatrabaho para lang maibigay lahat ng mga pangangailangan niya, pero ito ang ibabalik niya sa akin. Belle, makinig ka muna, aniya, lumalapit sa akin habang hawak-hawak ang kanyang pantalon. Umatras ako, pinigilan ang sariling hindi magpadaig sa sakit na nararamdaman. Makinig saan, Adrian? Sa kasinungalingan mo, sa paliwanag mong walang saysay. Muling bumagsak ang mga luha ko, pero agad ko ring pinahid ang mga iyon. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong masyadong nasasaktan. Lahat ng gusto mo ay binigay ko sa iyo, lahat ng pagmamahal ko, wala bang halaga sa iyo, Adrian? Muli akong humagulgol, hindi na kayang pigilan ang sakit na bumalot sa buong sistema ko. Paano mo nagawa sa akin? Nakayuko siya, parang nahihiya, pero hindi sapat ang pagsisisi niya para burahin ang sakit na nararamdaman ko. Dinig na dinig ko ang kabog ng puso ko habang dahan-dahan akong umatras palayo sa kanya.
Alam mo, Adrian, hindi mo lang sinira ang relasyon natin. Sinira mo rin ako. Sa huling pagkakataon, bago ako tuluyang lumabas sa impyernong ito, tiningnan ko siya ng buong galit at puot. Sana, Adrian, kung ano man ang hinahanap mo sa kanya mas ulit mo. Dahil hindi mo na ako kailanman mababalikan. Lumabas ako ng kondo niya nang hindi lumilingon. Pero bawat hakbang palayo, ramdam ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Pagkalabas ko ng kondo, pakiramdam ko ay para akong sinasakal ng sariling emosyon. Parang may mabigat na bato sa dibdib ko, isang piraso ng sarili kong pagkatao ang naiwan sa kwartong iyon kasama ng lalaking akala ko ay mamahalin ako habang buhay. Habang naglalakad ako sa mahabang hallway ng building, naramdaman ko ang biglang pagbilis ng hakbang sa likuran ko. Belle, sandali, Tangina, siya na naman. Hindi ko tinihil ang paglakad. Hindi ko kayang marinig ang kahit anong paliwanag niya. Ano pa bang masasabi ni A? Na hindi niya sinasadyang ipasok ang sarili niya sa pagitan ng hita ng ibang babae. Pero kahit anong bilis ng hakbang ko, naabutan pa rin niya ako sa may elevator. Belle, please, mag-usap tayo, habol hiningang sabi ni Adrian habang hinawakan ang braso ko. Dahil puno na ako ng galit at hinanakit, hindi ko napigilan ang sarili ko malakas kung inalis ang kamay niya at marahas na sinampal ang mukha niya. Malutong. Malakas ang tunog na kahit ang receptionist sa lobby ay siguradong narinig. Anong gusto mong pag-usapan, Adrian? Kung paano mo ko pinagpalit sa babaeng yun? Kung paano mo ako ginawang tanga habang niloloko mo ako sa likod ko? Zero kung paano mo nagawang sirain ang lahat ng pinaniwalaan ko. Nanginginig ang boses ko sa galit at sakit. Napayuko siya, hawak ang pisngi niyang namula sa sampal ko. Belle, hindi kita gustong saktan. Natawa ako ng mapait, puno ng pangungutya. Pero ginawa mo pa rin, di ba? Nang bumukas ang elevator, agad akong pumasok. Pinipigilan ang sariling muling lumingon sa kanya. Pero bago sumara ang pinto, narinig ko pa ang mahinang bulong niya. Mahal kita, Belle. Para bang sinaksak ako sa dibdib. Ilang taon kong hinintay na marinig ang mga salitang yun mula sa kanya, pero ngayon, wala na silang halaga. Napasandal ako sa malamig na pader ng elevator, pilit nilulunok ang bumababad na sakit sa lalamunan ko. Hindi ko dapat iniyakan ng isang lalaking hindi marunong makontento. Pero ang puso ko, hindi ganoon kadaling utusan. Paglabas ko ng building, malamig ang hangin ng gabi, pero tila ba nasusunog pa rin ang loob ko sa puot at hinanakit. Ang tanga ko, sobra akong naniwala sa kanya. Pumasok ako sa kotse ko, pero imbes na magmaneho pa uwi, ibinagsak ko ang noo ko sa manibela. Hindi ko na napigilan ang pagluha. Sinasakal ako ng realidad. Sinasaksak ako ng katotohanan. Iniwan ako ni Adrian sa paraang pinakamasakit. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatiling nakasubsob sa manibela, pero ramdam ko ang bigat ng bawat patak ng luha ko. Ang tahimik na loob ng sasakyan ko ay parang echo chamber ng sakit, parang bawat hikbi ko ay mas lumalakas, paulit-ulit, habang tinutunaw ang lakas na pilit kong pinanghahawakan. Ang tanga ko, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang eksenang nasaksihan ko. Si Adrian, nakahiga sa kama. Si Adrian, may ibang babaeng yakap at masayang tumatawa. Si Adrian, nakatingin sa akin na parang siya pa ang biktima. Si Adrian, na sinabi sa aking mahal niya raw ako, lang taon kong binuo ang relasyon namin. Lang beses akong naghintay sa kanya tuwing late siyang dumadating mula sa trabaho. Ilang gabi akong natulog ng mag-isa dahil mas inuuna niya ang mga meeting niya. At ilang beses ko siyang inintindi, at sinasabi sa sarili ko na mahal niya ako kahit hindi niya madalas ipakita at iparamdam. Tapos, ganito lang niya ako papalitan. Nang bumangon ako mula sa manibela, nakita ko ang refleksyon ko sa rearview mirror. Namamaga ang mga mata ko, namumula ang ilong ko, at parang wala nang natitirang sigla sa mukha ko. Hindi ito ang itsura ng Belle na masaya at puno ng pangarap. Ito ang itsura ng Belle na nilamon ng bakit ng isang lalaking hindi marunong makontento at isang manloloko. Huminga ako ng malalim at pilit pinatuyo ang mga luha ko gamit ang manggas ng suot kong blazer. Hindi ko hahayaang tuluyang basagin ni Adrian ang natitirang pride ko. Uuwi na lang ako. Kailangan ko ng pahinga.
Nagsimula akong magmaneho pabalik sa kondo ko, pero habang binabaybay ko ang lansangan, napagtanto kong hindi ko kayang umuwi. Doon ako dati tinatawagan ni Adrian. Doon ko siya hinihintay. Doon ko siya iniisip bago matulog. At sa ngayon, doon ko rin mararamdaman ang kawalan niya. Imbes na dumiretso sa bahay, lumiko ako sa isang pamilyar na bar. Hindi ako mahilig sa inuman, pero sa gabing ito, kailangan kong makalimot kahit sandali lang. Kailangan mong uminom upang mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Pagpasok ko sa bar, agad akong sinalubong ng mahinang tunog ng jazz music at ang amoy ng alak at usok ng sigarilyo. Hindi ito yung tipikal na maingay na club na may nagsasayawang lasing. Ito yung klaseng bar kung saan pumupunta ang mga taong gustong magpakalunod sa sarili nilang mundo habang nakatitig sa baso ng whiskey. Umupo ako sa isang bakanting stool sa harap ng bar counter. Ilang segundo lang, lumapit na sa akin ang bartender, isang lalaking nasa late 30s, may rough na mukha at malamlam na tingin. "Anong sayo, miss?" Tanong niya, nakatingin sa akin na parang alam na niyang may mabigat akong dinadala. "Something strong," sagot ko, layong kaya akong lasingin ng mabilis at makatulog ng mabilis. Tumanggo siya at walang tanong-tanong na nagsimulang mag-mix ng inumin. Ilang segundo lang, inabot niya sa akin ang isang baso ng amber-colored na alak. I took a deep breath before taking my first sip. Masakit sa lalamunan. Masyadong matapang. Pero mas gusto ko ito kaysa sa sakit na nararamdaman ko sa loob. Ipinatong ko ang siko ko sa counter at napayuko. Dito sa bar, walang nakakakilala sa akin. Walang magtatanong kung bakit namamaga ang mga mata ko o bakit halata sa kilos ko na gusto kong lumingo. Isang gabi lang akong magiging mahina. Isang gabi lang nalulunurin ko ang sarili ko sa alak para makalimutan ang ginawang panloloko ni Adrian. Bad night. Nagangat ako nang tingin nang marinig ang malalim at mababang boses ng isang lalaki mula sa kanan ko. Hindi ko napansin na may katabi na pala ako, isang estrangherong mukhang hindi na nan-estranghero sa ganitong klaseng lugar. Matangkad, may matipunong pangangatawan, at may suot na dark blue button-down shirt na may dalawang buto na hindi nakakabit. Ang buhok niya ay bahagyang magulo, pero hindi sa paraan na hindi inayos. Mukha siyang taong sanay na sa controlled chaos. Pero ang pinaka-nakakuha ng pansin ko ay ang mga mata niya. Matatalim, para bang sa isang tingin lang, kaya niyang basahin ang buong kaluluwa ko. "Yeah," sagot ko matapos ang ilang segundong katahimikan. "A very, very bad night." Tumanggo siya, tila ba alam na niya ang buong kwento nang hindi ko pa sinasabi. Kinuha niya ang baso niya, isang mamahaling whiskey, mukhang high-end brand, at dahan-dahang inikat iyon sa kanyang kamay bago uminom. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong pakiramdam akong damaloy sa akin. Para bang may kakaibang presensya ang lalaking ito. Hindi niya kailangang magsalita ng marami, pero may bigat ang presensya niya sa lugar. Hindi kita bibigyan ng klise na advice na move on, or you deserve better, aniya matapos ang isang minuto ng katahimikan. Pero isang bagay lang ang masasabi ko, huwag mong hayaang matalo ka ng sakit na dulot ng isang lalaking hindi marunong makakita ng tunay na halaga mo. Know your worth. Napangiti ako, mapait, pero may kaunting bahid ng pagkapresko. "Sino ka ba?" "Life coach." Biro ko, sabay ininom ang natitirang laman ng baso ko. Umangat ang isang sulok ng labi niya. "Hindi. Pero maraming taon na akong nakakakita ng mga babaeng katulad mo rito sa bar na to." Ibig sabihin, marami ng babaeng iniwan at niloko sa buhay mo." Ngumisi ako. Mas lumalim ang ngiti niya, pero hindi siya agad sumagot. Imbes, ipinatong niya ang isang kamay sa ibabaw ng bar at marahang ginuhit ang rim ng baso niya gamit ang daliri. "Maraming babaeng dumaan sa buhay ko, pero hindi lahat sila iniwan ko," aniya sa mababang tinig. "At hindi rin lahat sila gusto kong iwan." May kung anong kilabot ang gumapang sa likod ko sa paraan ng pagsabi niya noon. Hindi ko alam kung dahil lang sa epekto ng alak o dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin, pero parang bigla akong nahila sa isang mundong hindi ko pa naintindihan. "Sino ka nga ba ulit?" tanong ko, medyo mas mahinang boses. Bumantong hininga siya, saka tumingin sa akin ng diretsyo. "Damian," sagot niya. "Damian Villarreal." Tila lumabo ang paligid ko sa pagitan ng epekto ng alak at ng paraan ng pagtitig ni Damian Villarreal sa akin.
May kung anong misteryo sa mga mata niya, parang tahimik na bagyo na hindi mo agad mahahalata kung magdadala ng ulan o dilubyo. Damian Villarreal. Parang pamilyar ang apelyidong iyon, pero sa puntong ito, wala akong pakialam. Bel Ramirez, sabi ko, hindi ko alam kung bakit ko siya sinagot. Tumanggaw siya at muling uminom ng whiskey. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako narito o kung anong problema ko. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na agad na nagiging makulit kapag nakakita ng babaeng mukhang wasak o problemado. Sa halip, nanatili lang siyang tahimik, para bang wala siyang balak pangunahan ang kwento ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong magsalita. Kakatapos lang ng relasyon ko, bigla kong sinabi, tila ba sinusubukan ang lasa ng mga salitang iyon sa dila ko. Ang sakit ng katotohanan ay parang matapang na shot ng tequila, mapait, mainit sa sikmura, pero kapag naibulalas mo na, may bahagyang ginhawa. Tumanggaw siya, hindi nagulat. Kaya ka narito. Yeah. Hindi ako sanay na makipag-usap sa isang estranghero, lalo na sa isang tulad niya, isang lalaking mukhang alam kung paano umiwas sa damdamin, pero hindi kailanman nawawalan ng kontrol. Pero ngayong gabi, wala akong pakialam. Ngayong gabi, gusto ko lang ng kahit anong bagay na makakapag-alis ng sakit sa dibdib ko, kahit panandalian lang. Sinakop ng katahimikan ang pagitan namin. Hindi nakakailang, pero mabigat. Para bang iniisip niya kung paano ako kakausapin, habang ako naman ay nag-aalangan kung paano ko isusuka ang lahat ng hinanakit sa loob ko. Pero hindi ko na kinailangan pang ipaliwanag. Kilala ko siya, biglang sabi ni Damian, saka muling uminom. Napakurap ako. Sino? Ang sagot niya ay dumaan sa pagitan ng tunog ng ice cube sa baso niya. Si Adrian. Napatigil ako, tila biglang lumino ang lahat sa pagitan ng kalasinggan at gulat. Napatitig ako sa kanya. Paano niya kilala si Adrian? Wait, what? Napakunot-noo ako at pinasadahan siya ng tingin. Anong ibig mong sabihin? Ibinaling niya sa akin ang malamig, pero matalim na tingin niya. Ako ang tiyuhin niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung ang alak ba ang dahilan kung bakit tila bumagal ang mundo, o ang impormasyong iyon mismo. You're joking? Halos matatawa akong umiling, pero kita sa mukha niya na wala siyang balak magbiro. I'm not. Dahan-dahan kong inalala ang mukha ni Adrian, ang pamilyar na mata, ang hugis ng kanyang panga. At ngayon, habang nakaupo ako sa tabi ni Damian, bigla kong napansin ang bahagyang pagkakahawig nila. Hindi malapitang magkamukha, pero may ilang katangian sa kanila na pareho, ang matalim na tingin, ang paraan ng pagsasalita na parang palaging sigurado sa lahat ng bagay. Pero may isang malaking pagkakaiba. Habang si Adrian ay punong-puno ng kasinungalingan at pagpapanggap, si Damian ay parang isang misteryong hindi mo alam kung gusto mong lutasin o takasan. You are serious? Bulong ko, parang hindi pa rin makapaniwala. Paulit-ulit akong napapalunok at parang biglang nawala ang pagkalasing ko. Yeah. Nilapag niya ang baso niya at humilig sa upuan. At alam ko kung paano kanya trinato. Napalunok ako. Paano mo nalaman? Nagtagal muna siya ng ilang segundo bago sumagot. Nabalitaan ko. Hindi ko inakala na makikilala kita ng personal, pero narinig ko na ang tungkol sa'yo. Mas lalong nanikip ang dibdib ko. Ibig sabihin, hindi lang ako basta simpleng ex na niloko. Isa akong pinag-uusapan. Isa akong babae na pinagpiestahan siguro sa mga kwentuhan ng pamilyang iyon. Mas lalong kumulo ang dugo ko nang sumagi sa isipan ko si Adrian. Well, pilit akong ngumiti, pilit pinapawi ang sakit, mukhang alam mo na ang ending ng kwento ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tinignan niya ako na para bang pinag-aaralan niya kung paano ako gumuguho sa harapan niya. Tingin mo ba tapos na ang kwento mo? Tanong niya pagkatapos ng ilang saglit. Nagulat ako sa tanong niya. I mean, yeah. Sinawsal ko ang baso kung wala ng laman. Niloko ako ng boyfriend ko, nakita ko siyang may iba, tapos na, pinagpalit niya ako sa babeng kinyo lang sa ligaw. Basta tapos na kami ng lalaking yun. Pero hindi siya mukhang kumbinsido. Then, just as I was about to change the topic, Damian said something that would change everything. Then what if I give you a new story? Napakunot-noo ako. Ano? Huminga siya ng malalim bago niya ako tinitigan ng diretsyo. Pakakasalan mo ako.
Napatanga ako. Sa lahat ng posibleng maririnig ko sa gabing ito, sa lahat ng posibleng reaksyon mula sa tiyuhin ng ex ko, hindi ko inaasahan ito. What the actual, hindi kita pinaglalaroan, seryosong sabi niya, hindi man lang natinag sa reaksyon ko. Gusto kong pakasalan ka, Belle. At hindi ito tungkol sa feelings o pagmamahal. Then ano ta? Hindi ko alam kung seryoso ako o lasing na, pero masyado akong shock para matawa. Kumurap-kurap ako ng 3 beses. Isinandal niya ang braso niya sa ibabaw ng bar at yumuko ng bahagya, mas lumapit sa akin. Kailangan ko ng asawa, aniya sa mababang tinig. At kailangan mong gumanti. Nanlaki ang mata ko. Are you? Just think about it. Umangat ang isang sulok ng labi niya, pero hindi iyon ngiti ng kasiyahan. Para itong ngiti ng isang taong sanay sa laro ng kapalaran. Ikaw, ang babaeng niloko ng pamangkin ko. Ako, ang lalaking may dahilan para sirain ang pride niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Bakit mo to ginagawa? Bulong ko. Don't tell me paglalaroan mo rin ako kagaya ng ginawa ng pamangkin mo. Tinaasan ko siya ng kilay. Inikat niya ang baso niya sa pagitan ng mga daliri niya. Dahil gusto kong malaman kung paano siya masisindek kapag nalaman niyang ang babaeng tinapon niya, ang babaeng hindi niya pinahalagahan, ay magiging asawa ko. Nanlamig ang buong katawan ko. This was insane. Completely insane. Pero sa kaibuturan ng puso ko, may bahagi sa akin na nagising, isang bahagi na gustong makita ang reaksyon ni Adrian kapag nalaman niyang hindi lang basta nakamove on ako. Kung di napunta ako sa lalaking hindi niya kayang tapatan. Ang kanyang tiyuhing si Damian Villarreal. Napako ako sa kinauupuan ko. Pakiramdam ko, kahit sa dami ng nainom kong alak ay biglang nawala ang epekto nito sa katawan ko. Ang isipan ko lang ang tuluyang nalasing sa mga salitang binitiwan ni Damian Villarreal. Pakakasalan ko siya. Papakasalan ko ang tiyuhin ng ex-boyfriend kong manloloko. Ano to, panaginip? Umiling ako, pilit inaalis ang kalituhan sa utak ko. Wait, Damian? Seryoso ka ba talaga? Hindi man lang siya nag-atubili. Tumanggaw siya, saka dahan-daang uminom muli ng whiskey niya na para bang wala lang. Yes, I'm serious. Napatawa ako, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa hindi makapaniwalang sitwasyong ito. Hindi ko alam kung epekto lang ng alak to, pero sigurado ka bang nasa tamang wisyo ka? Humihit-hit ka ba? Baka napasobra ang pagtikim mo ng drugs. Mas lumalim ang ngiti niya, pero hindi ito masaya para itong ngiti ng isang lalaking sanay sa laro, sanay sa transaksyon, at sanay sa paghawak ng kapalaran ng ibang tao sa kanyang palad. Don't drink when I make business proposals, Miss Belle Ramirez. Business proposal. Parang lalo akong tinamaan ng hilo, hindi dahil sa alak kundi dahil sa direksyon ng usapang to. Wait, so you're telling me, gusto mong pakasalan ako? Pero hindi dahil mahal mo ako. Tumanggaw siya, hindi man lang kumurap. Tama, hindi dahil gusto mo ako. Hindi rin. Napalunok ako. Then why? Bamantong hininga siya, saka tumingin sa akin na para bang sinusukat kung kaya ko bang tanggapin ang sagot niya. Dahil may kailangan ako, aniya. At may kailangan ka rin. Kailangan ko. Napakunot noo ako. Damian, wala akong kailangan sa iyo, revenge. Natahimik ako. You need revenge? Aniya, mas mababa ang tono ng boses niya, pero mas matalim ang bawat salita. Gusto mong masaktan si Adrian sa paraang hindi niya kayang lunukan. At ako, kailangan kong isalba ang reputasyon ko sa pamilya ko. Napakuyom ang kamay ko. So, ikaw din. Umangat ang isang sulok ng labi niya. Yes, hindi lang ikaw ang may unfinished business sa kanya. Napalunok ako. Shit. Kung Toto Zero ang sinasabi niya, ibig sabihin, hindi lang basta ordinaryong billionaire si Damian. May personal din siyang dahilan para gawin to kay Adrian. Pero bakit ako? Maraming ibang babae riyan, Damian Villarreal, sabi ko ng mahina. Bakit ako? It was a valid question. Kung kailangan lang niya ng babaeng ipapakita sa pamilya niya, maraming willing dyan. Pero bakit ako ang ex-girlfriend ng pamangkin niya? Because you are perfect for this role, sagot niya, diretso at walang pag-aalinlangan. Ikaw ang babaeng pinakaayaw makita ni Adrian sa tabi ko. Ikaw ang babaeng hindi niya kayang tiisin na nasa akin. Mas lumalim ang titig niya at ramdam ko ang bigat ng mga salita niya.
At gusto kong makita kung paano siya masisira kapag nalaman niyang ikaw ang babaeng magiging asawa ko, Tangina. Napapikit ako. Hindi ko alam kung anong mas nakakabaliw ang mga sinabi niya o ang katotohanan sa loob-loob ko, may parte sa akin na natutuksong tanggapin ang alok niya. Damian, this is insane, bulong ko, hindi makatingin sa kanya. I know. And it's wrong. Maybe. And it won't end well. Umangat ang isang kilay niya. Who said anything about happy endings? Napatingin ako sa kanya. Si Damian Villarreal ay hindi mukhang lalaking nag-ohanap ng kwento ng fairy tale. Hindi siya prinsipe sa isang love story. Siya ang lalaking handang gumawa ng sarili niyang ending kahit pamadyugo o masakit ang proseso. Sa pagitan ng mga pangakong nawasak at damdaming hindi ko kayang intindihin, isang tanong ang hindi ko maiwasang umalangaw-ngaw sa utak ko. Kaya ko bang sumabay sa laro niya? Dahil kung tatanggapin ko ang alok niyang kasal. Wala nang atrasan. Pinaglaruan ko ang baso sa harapan ko, sinusubukang iwasan ang tingin ni Damian. Pakakasalan ko ba siya? Ang utak ko ay tila isang sirang plak ang paulit-ulit na inuulit ang tanong na yon. Lang minuto na ang lumipas mula nang marinig ko ang kanyang alok, pero hindi ko pa rin alam kung paano iyon ipoproseso. Bel Ramirez. Napatingin ako sa kanya. Masyadong mapanuri ang tingin niya, para bang binabasa niya kung ano ang iniisip ko. Tinatanggap mo ba ang alok kong kasal? Tanong niya, malamig at diretso. Napalunok ako. Damian, this is crazy. Hindi ko sinabi na hindi. Hindi lang ito basta kasunduan, pero hindi rin ito tungkol sa pag-ibig, putol niya sa akin. So don't overthink it. Napapikit ako at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung paano naging ganito kabilis ang pangyayari. Kanina lang, dinadala ko pa ang sakit ng pagtataksil ni Adrian, galit ako, durog ako. Pero ngayon, may isang lalaking kaharap ko, isang lalaking may hawak na alok na kayang baguhin ang takbo ng buhay ko. Isang papel na kasal, isang kasunduang walang halong emosyon. Isang pagkakataong makita kung paano babagsak si Adrian sa sandaling malaman niyang ang babaeng pinabayaan niya ay magiging asawa ng taong hindi niya kayang pantayan ng mismong tiyuhin niyang mas makapangyarihan, mas mayaman, at mas delikado kaysa sa kanya. Naramdaman ko ang isang pirasong pride na bumangon mula sa loob ko. Bakit ako? Mahina kong tanong. Tumaas ang isang kilay niya. Sinabi ko na yan. Hindi yung dahilan mo kay Adrian, saad ko. Bakit mo ako gustong pakasalan? Pwede kang humanap ng kahit sinong babae ay willing pumasok sa ganitong kasunduan. Bakit ako, Damian? Tumahimik siya sandali, saka marahang bumantong hininga. Dahil hindi ka mahina, napakurap ako. Ano? You are not weak, Belle? Ulit niya, mas matigas ang boses. Hindi ka katulad ng ibang babae na tatakbo palayo pagkatapos mong masaktan. Hindi ka umiyak sa isang sulok. Imbes, nandito ka, nakatingin sa akin ng diretso, pilit lumalaban sa sakit kahit na halata sa mata mo kung gaano ka durog, hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang yun ay may kung anong ginawa sa akin. Kasi totoo, hindi ako umiyak sa harap ni Adrian. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako lumuhad at nakiusap na mahalin niya akong muli. Lumaban ako. Ngayon, nakaupo ako sa harap ng isang lalaking nag-alok ng paraan para bumangon ng tuluyan at tulungan akong ipaghigante laban kay Adrian. Alam kong hindi ka madaling maapektuhan ng takot, Belle, pagpapatuloy ni Damian. At alam kong kaya mong panindigan ang isang kasunduang tulad nito. Napakuyom ako ng palad. Paano kung hindi? Hamon ko. Nagbaba siya ng tingin sa baso niya bago muling tumingin sa akin. Then you're free to walk away. Doon ako natigilan. Dahil alam kong may choice ako. Pwede kong tanggihan ang lahat ng to, pwede akong tumayo at lumabas ng bar na ito, iiwan ang lahat ng sakit at galit ko. Pero kaya ko ba? Kaya ko bang hayaang si Adrian ay lumakad palayo na parang wala lang nangyari? O gusto kong ipakita sa kanya kung sino ang babaeng hindi niya kayang lokohin? Bumigat ang dibdib ko, at alam kong dumating na ako sa puntong hindi ko na mababawi. Huminga ako ng malalim bago ko siya tinignan. Kailan ang kasal? Walang nagbago sa ekspresyon niya. Para bang alam niyang tatanggapin ko ito mula sa simula. Sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagising akong may matinding sakit ng ulo. Napahawak ako sa sentido ko habang clit inaalala ang lahat ng nangyari kagabi.
Ilang saglit pa bago bumalik sa akin ang alaala ang galit ko kay Adrian, ang panlilinlang niya, ang alak, ang misteryosong presensya ni Damian. At ang alok na bumago sa lahat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Shit, pakakasalan ko si Damian Villarreal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ito panaginip. Hindi rin ito isang bagay na pwede kong baliwalain. Napatingin ako sa paligid. Nasa kwarto pa rin ako sa sarili kong kondo, kaya kahit papaano, alam kong hindi ako gumawa ng desisyong hindi ko mapapanindigan. Pero ang tanong, matino ba talaga ang naging desisyon ko? Halos wala pang isang araw ang lumipas mula nang mahuli ko si Adrian, pero ngayon, ikakasal na ako sa tiyuhin niya. Napapikit ako ng marin, ano bang ginagawa ko? Pero bago pa ako tuluyang lumunin ng panghihinayang, biglang tumunog ang cellphone ko. Damian. Halos malaglag ko ang telepono ko nang makita ang pangalan niya sa screen. Napalunok ako bago dahan-daang sinagot ang tawag kahit na nagtataka kung paano ako nagkaroon ng number niya. Hello, bumangon ka na, diretsyong sabi niya, walang pasakalye. Napakunot noo ako. Ha, kagigising ko lang. Masakit ang ulo ko at may ipapadala akong driver. Kailangan nating pag-usapan ang mga detalye ng kasal. Parang biglang lumamig ang dugo ko. So, this is really happening. Narinig ko ang mababa niyang buntong hininga. I don't make empty proposals, Bel Ramirez. Hindi ko alam kung bakit pero ang tono ng boses niya ay may kung anong epekto sa akin, parang isang matigas na pader na hindi mo basta-basta matitinag. Huminga ako ng malalim. Okay, saan tayo magkikita? Sa Villarreal Tower. Be ready in an hour. Bago pa ako makasagot, pinutol na niya ang tawag. Tangina, hindi pa rin ako makapaniwala na ito na ang realidad ko ngayon. Pero wala nang atrasan. Villarreal Tower, 1 oras at kalahati ang nakalipas bago ako nakarating sa Villarreal Tower, ang headquarters ng Villarreal Group of Companies. Isa ito sa pinakamalalaking korporasyon sa bansa, at ang gusali nila ay walang duda na sumasalamin sa kapangyarihan ng pamilya nila. Pagpasok ko pa lang sa lobby, agad akong sinalubong ng isang assistant. Ms. Ramirez, tanong niya, magalang pero formal. Tumango ako. This way, please. Mr. Villarreal is waiting for you. Sumunod ako sa kanya, ang kaba sa dibdib ko ay lumakas sa bawat hakbang ko. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko sa meeting na ito, pero isa lang ang sigurado ko, wala na akong magagawa kung di panindigan ang desisyong ginawa ko kagabi. Pagkapasok ko sa opisina ni Damian, agad akong sinalubong ng malamig niyang titig. Late, malamig niyang sabi, hindi ito tanong, kundi isang obserbasyon. Napangiwi ako, naipit sa traffic. Hindi siya nagkomento pa. Sa halip, itinuro niya ang upuang nasa tapat ng mesa niya. Umupo ka. Tahimik akong sumunod, pero hindi ko maiwasang suriin ang opisina niya. Malawak ito, modern at minimalistic, pero may isang bagay na kapansin-pansin, walang personal na gamit sa paligid. Walang litrato, walang sentimental na dekorasyon. Para bang ang buong lugar ay extension lang ng isang lalaking hindi nagpapakita ng kahit anong damdamin tulad ni Damian. Ipagpapakasal na kita sa isang judge sa loob ng 2 linggo, biglang sabi niya, diretsyong dumiretso sa usapan. Napatigil ako. 2 linggo. Ang bilis naman. Tumaas ang isang kilay niya. May problema ba? Napasinghap ko. Damian, hindi ba dapat natin pag-isipan to ng mas matagal? I mean, kasal to. Kahit walang feelings ang namamagitan sa kasal na ta, gusto ko pa rin maranasan ang masaya at memorable na kasal ko. Hindi niya ako pinansin. Sa halip, may inilabas siyang isang folder at inilagay iyon sa harapan ko. Basahin mo yan, sabi niya. Dahan-dahan kong kinuha ang dokumento. Pagbukas ko, nakita ko ang mga salitang marriage agreement sa itaas ng pahina. Napakurap ako. So, may kontrata talaga. Of course, sagot niya. Ayoko ring may gray area sa kasunduang ta. Ibinaba ko ang mga mata ko sa nilalaman ng dokumento. Clause 1, walang personal na damdamin ang dapat lumabas sa kasunduang ito. Clause 2, ang kasal ay magtatagal ng minimum na 1 taon. Clause 3, walang paghahalo ng personal at propesyonal na buhay. Clause 4, anumang pagtataksil ay magbibigay ng karapatan sa kabilang partido na putulin ang kasal nang walang anumang legal na pananagutan.
Clause 5, anumang media exposure ay kailangang pag-usapan muna ng parehong partido. Napanganga ako, seriously, parang business contract lang talaga to. Hindi siya kumibo. Damian, kasal ka, ulit ko, pilit siyang pinapaliwanag. Hindi lang to basta negosyo. Napahilamos ako sa mukha ko gamit ang aking kamay. Ngumiti siya, pero walang init sa ekspresyon niya. Para sa akin, walang pinagkaiba ang KSAL at negosyo. Pareho silang transaksyong kailangang pag-isipan ng mabuti. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong humanga sa practicality niya o matakot sa kung paano siya mag-isip. Kung ayaw mo, pwede kang umatras, dagdag niya, parang wala lang. Nagtagal ako ng ilang segundo bago sumagot. Wala akong balak umatras, sagot ko, marahan pero sigurado. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa loob ng ilang saglit, tila may lumalim na tensyon sa pagitan namin, isang hindi maipaliwanag na enerhiyang unti-unting bumabalot sa amin. Tumango siya, then sign it. Napatingin ako sa papel sa harapan ko. Alam kong oras na para magdesisyon. Sa isang malalim na hininga, kinuha ko ang ballpen. Itinakda ang sarili ko sa isang kasunduang maaaring baguhin ang buhay ko magpakailanman. Sa oras na lamapat ang ballpen sa papel, alam kong wala nang atrasan. Isinulat ko ang pangalan ko sa huling bahagi ng kontrata, ang tinta ay tila nagsisilbing rehas na bumabalot sa akin. Nang matapos ako, marahan kong ibinaba ang ballpen at hinayaang dumaan ang isang segundo ng katahimikan. Kinuha ni Damian ang papel at walang emosyon itong pinagmasdan bago inilagay sa drawer ng kanyang mesa. Good. Simula ngayon, ikaw na ang magiging asawa ko kahit sa papel lang. Hindi ko alam kung bakit, pero sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon, isang hindi maipaliwanag na lamig ang gumapang sa katawan ko. Ano na ang kasunod? Tanong ko, sinusubukang itago ang kaba sa boses ko. Preparations, sagot niya agad. Dahil sa loob ng 2 linggo, magpapakasal tayo, at kailangang mukhang totoo ang lahat. Napalunok ako, big sabihin. Tinitigan niya ako, ang madilim niyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko mabasa. Ibig sabihin, simula ngayon, matututunan mong maging isang Villarreal.